meron sa tithes, bakit po ba nagiging struggle ang tithing? Di ba parang worship po ba yan? Ganyan. Hello! Kamusta po ang bawat isa? Welcome po ulit dito sa ating po sa Payong Kapatid. Alam niyo ho, meron po kaming bagong kasama ngayon. Bukod kay Ate Tosca at kay Erwin, kasama po namin si Ate Hana. Yan. Si Ate Hana po ay isang abogado at sa totoo lang po, nakasama na natin siya noon. Kaya lang, ngayon po ay umaasa kami na palagi na namin siyang makakasama. Bagamat napaka-abala siya sa kanyang maraming siyempre, mga kasong hawak, binabuti niya ring makasama kahit paminsan. Minsan man lang kung sakali man. At kung sakaling pahintulot ng Diyos ay tuwing meron tayong episode ay nandito na po siya. Kaya kung may tanong po kayo kahit na bagay na legal, wag ho kayo matakot na magsabi at habang nandito po siya kasama natin. Okay? So, magsimula na ho tayo kasi marami tayong mga pag-uusapan ngayon pong araw na ito. So, Ate Tosca, simulan na natin. Sakto. Hello po, mga kuya, Ate Hana. Hello. So happy. Saktong dating mo kasi ang pag-uusapan ho natin doon sa NGL na nagtanong, tungkol sa kaperahan. No. Medyo to be specific types. Huwag ka mag-alala, Ate Hana, hindi ka namin uutangan. Ayan, di ba mga kapatid? Bukod pa doon, alam ko mayroon pang mga issues about di ba, yung mga iba pang mga bagay tungkol sa salapi. Opo. So isama na natin lahat yun. Marami yan. Alam ko marami ko kayong pere. Kaya wala. Hindi, maraming issue lang. Actually, mga kuya, Ate Hana, napansin ko po, dun sa ating NGL, marami, kahit sa YouTube, marami nagtatanong patungkol sa tithe. Parang ano po ba meron sa tithes? Bakit po ba nagiging struggle ang tithing? Di ba parang worship po ba yan? Ganyan. So, kuya, to start, okay po ba? Tanungin na natin yun. Sabihin na natin yung question. Nako, matindi. Ito na po. So, ready na po ba ang mga kuya, Ate Hana? Ito na. Pag may tanong si Ate Hana, raise your hand lang, gano'n na. Sa mga kuya. Okay, so, ito po ang tanong. Please have a topic about tithes and offerings. Teach us thoroughly. I have struggles in giving. Although I am willing, I can't stand to my faith. I have debts. I have been feeling guilty. This is one of the reasons why I don't attend church. I am ashamed. Tuko mga kuya, ate. Wow. Ashamed yung nagtanong. Dahil nga sa tithes and offerings. Nako, medyo medyo masalimuot yung topic yan. Kasi may mga issues dyan For example, theological. Nasabi la, is tithing still, kumbaga, required under grace? Di ba? Pinagtatalunan yan Iba naman, practicality. I don't have enough money to give. Iba naman, emotional. I feel pressured or guilty about it. Yung iba naman, I'm not sure how the church uses the money. So, may mga anggulo yan kung bakit, kaya anggulo niyan. Hindi natin agad masasabi. Huwag na natin pag-usapan. But of course, because we care, pag-uusapan natin yan. Didiscuss natin ng mas maalalim. Ngayon, pero initially, gusto ko na sabihin sa inyo kaagad, for clarity lang, yung tithes ay hindi yan tax. Hindi yan tax sa church para withholding tithes. Pero narinig ko yun, isang explanation yun, that the tithe is a form of tax. Yes. Kaya, now, just to be fair naman to everybody, every denomination has a different understanding of tithing. Parang ayoko kaya nagtatalo-talo yan. Now, as far as I am concerned with regards to our stand, yun ang pwede ko lang i-share sa amin ni Kuya Erwin. But yung stand ng iba, they may disagree with us. Kaya lang, as far as I understand, yung kaya kong abutin na naalintindihan kong ito yung accurate way of understanding it, sa abot ng kaya kong naintindihan, dun lang ako. Pero if they disagree, siyempre, yun ang approach nila. Yun ang kanilang style. Di ba? So, yun lang aking, para meron tayong parang, kumbaga, baseline. Oo, kasi importante yun Ayun. So, yun ang papaliwanag ni Kuya Erwin. Talaga. Yung tithing, basically, ang ibig sabihin lang yan, 10%. And it was commanded in the Old Testament
Na kasi sabi ni God ko no man shall approach me empty-handed. Dapat may bibigay ka. Yung tithe was really a form of worship kasi it signifies trusting God. But isa sa mga purposes nun, kasi nung araw theocracy yung government nun. So it was meant for the upkeep of the temple. Yung namumuno sa pamahalaan, which is the religious leaders. Yun ang tithes. Isa pang papaliwanag ko, ang tithe nung araw, it was not usually in the form of money. Mga crops ito at saka mga livestock ang tithes. Kaya nga sabi sa Malakay, bring the whole tithes to the storehouse. Kasi mga crops yan, hindi naman pera yan. Pinagpapalit na lang nila ng pera kung malayo ang panggagalingan nila. At binibigay sa temple to. Basically, kasi marami mga priest yan, yung mga Levites, wala naman silang inheritance eh. Kaya iyon na ang pinaka-support sa kanila. So, yan ang tithes. Pagdating sa Old Testament, may mga nagsasabi na may carry over daw yan, na kailangan mandatory for Christians to bring tithes. Yung mga iba naman sinasabi, it's not a command in the New Testament. Ang command lang doon is let him who gives, he who gives must give it purposefully, for God loves a cheerful giver. So yun ang command. Ngayon, madudugtungan pa ni Kuya Bong kasi siya ang maalam dito eh. For clarification, maganda na yung paliwanag ni Kuya Erwin. No? Pero siguro, para lalo nating maintindihan, una-una, ano yung biblical foundation ng tithing? Kasi importante yun di ba? Now, sa maraming mga scholars, di ba, ang sinasabi nila, hindi, Old Testament law yan. But if you are to really look back in the Old Testament, that tithing was mentioned, yung first expression ng tithes pa lang, si Genesis pa, si Abraham, wala pang law. It was an expression of gratitude. No? Yung sinasabi ni Abraham sa Genesis 14, sabi niya, even before the law, sinabi niya yon kasi act ng gratitude niya. Naalala niyo yung sino yung pare, yung si Melchizedek, no? Si Melchizedek is not a priest under the law, ha? He's a priest from Jerusalem, yung the Prince of Salem, no? Kaya yun ang nire-represent ni Jesus. Kaya ang scholars nagtatalo diyan eh. Kaya pag sinabi nila wala sa New Testament, hindi, kung si Jesus ay galing sa lineage, ay kumbaga sinusundan yung path ng Melchizedek, nag-tithes doon out of gratitude, bakit hindi sa New Testament? Okay, yun ang mga pagtatalo diyan. So, di bale, i-explain ko muna dahan-dahan para sa Malakay 3:10 naman, in-invite ng Diyos talaga yung tao to test His faithfulness. To test His faithfulness. Kasi yung mga tao at that time, kaya hindi na makonsider lang na tax yan, kasi at that time, they were under Persian empire. Oo. So, kung tax yan, dapat sa Persia bibigay yan. Di ba? Bakit sa temple? Kasi ang idea at that time is to support the work and the worker. No? Kasi kasama din yung work nila sa temple, yung mga mahihirap, mapakain, yung mga Levites, yung mga priest, masuportahan. Kasi imagine niyo mapapabayaan yung symbol ng worship nila sa Diyos kung sila mismo ginutom na nila anybody who is involved directly to that temple. Okay. So kaya madalas yung ganyang pananaw is a form of backsliding pagka hindi na sila faithful. Yun. Kaya parang sasabi lang, hindi mo na inuuna yung bagay ng Diyos eh. Obviously, paano ka nag-backslide? Diba? Okay. So, paano naman sa New Testament? Ayan. Dito, ito yung side na medyo mas leaning ako ng konti. Sabi niya, Jesus affirmed tithing but prioritized the heart. No? Sabi ni Jesus sa Matthew 23:23, you should have practiced the latter, it involves tithing, without neglecting the former. Latter yung mercy, justice, ganyan. Tapos yung former has something to do with the tithing, di ba? And sabi niya, kaya tithing of course is not a tax, it's a training ground for trust and generosity.
Kasi if everything belongs to God and everything comes from God, itetest ka, nagtitiwala ka ba sa akin? Ayan, di ba? Ngayon, sa ating lang, sa New Testament, hindi natin yan nire-require. Hindi mo tatawagin yung membro, oy, nag-tithes ka na ba? But it's between you and the Lord. Unlike noon sa Old Testament, na mayroong ganun talaga, na parang nire-require eh. Pero sa panahon natin, hindi natin ginagawa yan. Kasi ang emphasis nga, heart. Di ba? Tingnan mo, sabi sa Proverbs 3, 9 to 10. O sige, ating attorney, tingnan mo nga yung ating ano. Ayon din sa Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over the new wine. Ayan. Alam mo, pag binabasa nila yan, pag swapang ka, nandun ka kagad sa your barns will overflow. Pero dapat ang utak natin, yung i-give, yung honor the Lord, di ba? With your wealth and the first fruit. The first fruit has something to do with the tithes kasi first 10 yun eh. Di ba? So, ang idea ng Diyos talaga is to honor Him. Ngayon, since we're talking about yung sa New Testament, ang trusting sa Diyos, kasi Matthew 6:33, di ba? Seek first His kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. And if you are really focusing on unahin si God lagi, iniisip mo rin yun, how should I dispense yung yung resources niya na pinagkatiwala niya sa atin. So, it's actually participating in His work. Sabi sa Philippians 4:17, di ba? Sabi kasi ni Paul, hindi fragrance offering mo to sa Lord for the advancement of the kingdom. Kaya, ang tanong, hindi yung how much do I give? Di ba? Hindi yan ang tanong how much can I give honor to God? Yun dapat ang tanong natin. When it comes to tithing, hindi issue yung 10%. In fact, yung 10%, bare minimum yun Kasi, pag inisip ko, yung mga law in the past, bare minimum yun Kunyari, thou shalt not commit murder. Sa Bible, magalit ka lang sa kapatid mo, murder na So, yung bare minimum natin na intindihan ng murder, patay talaga, literal, di ba? Pero sa Bible, yung angry ka lang, murder na ngayon, ganun din sa adultery. Adultery sa atin, literal na ng babae yung lalaki, ng lalaki yung babae. Sa legal law natin, ang adultery sa babae lang, di ba? Hindi naman yung lalaki. Concubinage sa lalaki, di ba? Binabahay, di ba? Yun. Ngayon, sa Panginoon, when you look at a woman with lust, you've already committed adultery in your heart. So meaning, yung bare minimum yun Kaya pag sinabi mo mong 10%, napaka-minimum. Kung grace yan, ganito simple, no? Pag mahal mo isang tao, bibilangan mo ba siya? Di ba hindi, no? Sinisingil. Grabe. Ikaw ang binibilangan. Binibilangan ako. Biro lang. Pero, pinapagaan ko lang po yung Pero di ba, sa totoo lang, hindi ka naman nag-iisip ng kung ano yung kaya mo, minsan tinotodo mo na kasi mahal mo yung tao. Tama. Di ba, hindi ka nagbilang ng bilang. Pero, again, hindi ko masasabing ubusin mo yung pera mo kay Lord. Again, you have to think of, is this honoring enough? Di ba? Is this honoring to God? Kaya ang common emotional and practical struggle, I cannot afford to tithe. Di ba? Kasi siyempre, na-encourage them, natandaan nyo, ito lang kukita ko yung mga taong naniwala sa Lord, kahit na hindi lang naintindihan fully, grabe, binibless talaga ng Lord Naalala nyo si William Colgate. O, di ba? Si William Colgate, when he started this business, ang bilin sa kanya nung sinakyan niyang kapitan ng barko, just be faithful to God, give every dollar you earn, you give 10 cents to the Lord. Wow, galing. Oo, edi 10% yun. And true enough, sabi niya, you will be a great soap maker. Soap. Tsaka talaga anything detergent. Galing. Ang galing. Kaya tinan nyo, eventually, he was giving 100% to the Lord. Of all of his income, binibigay niya na sa Lord. Galing. Kaya, it has nothing to do with the percentage. It has something to do with your trust and honoring heart to God. No? Kaya, mga question na I don't trust how the church handles the money. Bakit ka doon nagcha-church? Di lumipat ka doon sa church sa mapagkakatiwalaan mo, di ba? Kasi sa totoo lang, sila mananagot kay God, hindi ikaw. Di ba? Your obedience is not based on their obedience or disobedience. It is based on your relationship with God. Correct. Di ba? Then, di ba, Old Testament yan? Ang issue dito,
principle yung tithing. It's not a law. It's a principle of how you express your trust and how you trust kay God, tsaka how you honor Him in your finances. Kaya it's a principle. Kasi titignan mo, may mga church sabihin, wala yung tithing. Saan ka nagsisweldo? Sweldo is part of the practice ng principle of tithing. Bakit? Kasi tithing is to support the worker. Di ba? The mere fact that you're being supported by the church, kahit wala yung tithing na nagbigay, good kinukuha yun sa offering. Kaya kasama yun sa buong prinsipyo. How yung supporting the teacher. Kaya pagdating kay Paul, sabi niya, share your material blessing to your teacher. Di ba? Sa Galatians 6. Tapos pagdating naman sa Timothy, ganun din sabi niya, the elder who teaches deserve double honor. Yung double honor nun, yung respeto at saka support on financial. Kaya pag sinabi mo honor your parents, part din yun na minsan, i-honor mo sila by supporting them. Siyempre, pag tumanda na sila, wala na silang source of income. Diba? Kaya I always teach that to my children. Just kidding. Yan din sinasabi ko sa Huwag sopang. Kaya yung practical at sa akin, kaya kung Old Testament yan, again, katulad ng sabi ng Lord, God loves the cheerful giver. Kaya naman, ang sa akin, the heart still the issue more than the percentage. So, anong practical part? Yung mga nahihirapan, for some reason, isa sa mga dahilan kung bakit minsan hirap din tayo financially, hindi tayo nagtitiwala kay Lord eh. Pag hindi po nagtatype, ganun po ba? Hindi, kasi as I've said, it's not the law, it's a principle. Ayun. The mere fact na minsan ayaw mo na nga, kasi parang ikaw pa rin ang nagtitiwala ka sa sarili mong management of money more than trusting God sa perang binigay niya sa'yo. Yeah, by following His instruction on how to dispense it. Okay. So, kailangan. Kaya, hindi naman sa nilalahat ko, sa dami ko ng kinansilan, karamihan ng mga may problema sa pera, karamihan, hindi ko sasabing lahat, karamihan, hindi lang binibigyan si Lord sa una. Kumbaga sa survey, kaya talaga hindi lang in-honor si God in that sense eh. Hindi naman lahat. Sabi ko, kaya sasabi ko lang, karamihan. Pero, sige. Hindi, may mga tanong din. Ay, di mo. Kasi tataka po, kasi ang ganda ng mga explanation ng ating mga kuya, di ba, Ate Hana? Parang, ang daming blessings kasi nakaka-honor kay God. Pero ito po tanong ko mga kuya, bakit po ba tayo nahihirapan pa rin mag-type? Parang, alam ko naman po yung sinasabi yun, nabasa ko yun. Pero sa totoo lang, hirap po talaga akong mag-type. Ano po ba ang root cause nun talaga? Marami naman root cause. May narinig pa nga ako eh. Kunyari, sabi sa akin, magta-tight ako. Pag nag-tight ako, kulang na yung mga pambayad ko. Yun, gandang yan. Kaya nga trust eh. Kaya nga trust issue. Hindi, mga babawasan eh. Yung actual. Hindi po. Ito, ipapakita ko sa inyo. Doon yung maintindihan. Ang Diyos hindi nakabatay sa kinikita natin kasi He's our provider. He's our provider. So, una, the Lord can provide beyond our normal means. Di ba? Naalala ko yung kapatid ko eh. Nagpe-pray siya for a turbo broiler. Tagal na nun kasi ngayon siyempre air fryer na. Turbo broiler, kalokohan. Mahal na ho yung panahon. Noong panahon na yun, that was too expensive. And yung inipon niya, isipin mo binigay niya para sa Diyos. Paano ngayon siya? Pero alam nyo, during the Christmas party nila, nag-raffle, she won the turbo broiler. Can you imagine? Di ba? May paraan ng Diyos. Sobrang daming paraan ng Diyos. Akala lang natin yung kita natin. Kaya nga minsan sabi, paano hindi nakakasya? Magtiwala ka sa Diyos. Kasi unang-una, tingnan yung principle ng tithing sa Malakay. You're robbing me. Ninanakawan niyo ako. Biruin mo, binigyan kita ng 1,000. Wala kang kapital. Si Lord nagbigay sa'yo. Lahat, lakas mo, galing kay Lord. Tapos, hingi ko lang sa'yo 100. Kung strict 10% lang 100 lang, hingi ko sa'yo 900. Swapang mo naman. Bakit mo pagkakait kay God yun? Kaya, bakit tayo nahihirapan? Napapaliwanag ko sa inyo ngayon. 1, greedy. Minsan, tsaka hindi lang yun. Akala natin tayo ang source of income.
Nakalimutan natin si God ang source ng provision. Ako po yung naghirap ng pera. Oo. Hindi ako natutulog. Talagang, Ba't di ka natutulog? Sabi ng Bible, it is in vain for you to rise up early and stay up late. Sabi niya, because God provides to His beloved even in their sleep. Hindi sinabing matulog ka lagi. Kasi sabi niya, yung tama lang. Kaya masama yung gano'n kasi wala kang trust sa Diyos nun eh. Kaya seek first His kingdom and His righteousness and all these things what? Shall be added unto you. Ano yung shall be added unto you? Food, clothing, shelter. At minsan pag inisip mo yung mga sinasabi mong kailangan, once na yun, hindi naman talaga needs yun eh. Once yun eh. Na parang naisip mo, parang kailangan ko to. Minsan, kailangan ko ng bagong cellphone. Sa totoo, di mo naman kailangan. may cellphone nyo. Hindi, simple lang to. Basta, huwag natin pag-usapan yan. Otterbox. Okay. Yung case. So, what I'm trying to say, minsan meron tayong tinatawag na perceived need na hindi naman talaga natin need. Di ba? And simple ang Diyos. My God shall, hindi may, supply all, hindi some, of my needs according to the riches of your country. According to your own effort? Hindi. According to the riches of God in Christ Jesus. Ito ako yung okay lang po ba? Kasi baka may nanonood na mga millennial na katulad namin, almost millennial. Siyempre pwede sabihin nila, mga kuya naman established na yan eh. Kumbaga made Hindi. na kayo mga kuya. Alam nyo bang sakit ng mga millennials? Sakit namin mga kuya. Ang hilig nyo magbiyahe. Inuutang pa. Ay, gano'n? Tapos, magtataka ka, ang dami kong gastos, wala akong pera. Tapos, kasi inuna mo yung pagpabiyahe. Ako, isang prinsipyo sa buhay, I'll not spend something that I do not have. Until God provides, I'll go. Unless sinabi ang go without the provision yet. And akikita ko, the Lord will provide still. Kasi naranasan ko, first time ko magbiyahe sa Korea, ito, kwento ko to sa inyo ha. Isipin nyo, sabi nung, nagpray ako, Lord, should I go to Korea? Sabi niya, go. Kasi bago pa lang ako magbi-minister eh. Sabi niya, punta ka. Kasi may ituturo siya sa akin. Tapos, nilista ko na yung uutangan ko. Kasi yan ang prinsipyo na alam ko noon eh. Lista mo na yung resources mo. So, nilista ko na yung utangan ko. Would you believe, pinag-pray ko pa sila, Lord, pagpalain yung mga taon to, pag kinausap ko, di ako magdadalawang salita, papautangin nila ako. Oo. Siyempre, by faith. No. Biro mo ba naman, hindi ko sinasadyang pagkakataon, yung magazine, bumagsak, parang nilipad. Opo. Yung tatak na passport magazine pa noon eh. Oo, matagal na yun kasi iniipon ko yung mga lumang magazine ng tatay. Dito lang. Tapos, biro nyo nakabukas. Amen. Owe to no one but love. The debtor is the slave to the creditor. Sa lahat naman, bakit naman doon nakabukas? Lord, anong ibig sabihin ito? Hindi ako mangungutang. Hindi talaga ako mangungutang. Eto na. Nagsabi na ako. Sabi ko, Sir, pupunta po ako sa Korea. Kasi ang condition, pamasahe lang i-raise mo. Apo. Sabi niya, punta po ako sa Korea. Bong, hindi ito biruan ha. Pag nagsabi ka na, lilista ka na, may pera ka ba? Pupunta po ako sa Korea. May pera ka ba? Pupunta po ako. Talagang 3 beses siya sinabi. Sabi, ikaw puro kakalokohan ha. Hindi po, talagang pupunta po ako. Yan. May konti kang pera, bibigay mo pa sa tithes o sa offering, di ba? Ito na. Nung nag-challenge yung pastor, sabi niya, kung may special need kayo, tumayo kayo. Hindi ko pa asawa si Marinel nun. Girlfriend ko pa lang. Actually, kakasagot ko lang sa kanya nun eh. Wow! Joke lang! Joke lang! Recorded to! Di ba? Ito. Di nakatabi ko siya. Tapos may isa pang babae sa kabila. Sabi ng Lord, ayoko tumayo. Sabi ko, Lord, ako tatayo, pastor na ako. Kakaya, di ba? Magpakababa ka, sabi niya. Be humble. Sabi ko, parang iyang-iya ako. Hindi ako tumayo, lumuhod ako sa hiya. Tapos, kumanta. May kanta yung background. Our Father knows what we need. No need to worry or doubt. Yun. Kaya hindi ko makalimutan yung linya na yun. Hindi ko alam yung kanta eh. Pero yun lang yung linya, hindi ko makalimutan. Iyak ako na iyak. Tapos sabi ko, Lord,
patawarin niyo ako. Wala talaga akong pamasahe. Bukas na po deadline ng bayaran. Ay. Saan ako kukuha? Yan. Upo na ako, tahimik na ako. Hmm. Di, yung babae umalis, iniwan yung envelope kay Marinel. Ganun. Tapos inabot ni Marinel sa akin, nakalagay, for your Korea trip. Wow. Sinisig ko mga 500 lang yan. Kasi sino ba naman magdadaan? Tsaka wala sa alam to ko sa Korea trip. Wala sa alam. Ba't ka nalaman, chismosa to? Parang ka sa isip ko. Pero pagbukas ko, $1. Enough for my going to Korea. Pero walang pabalik. Walang pabalik sa kulo. Hindi na ba ako uuwi? Baka kailangan abogado. Pag-uwi ko, hindi naka-prepare naman yung gamit ko na, no? Sabi, nanay ko alam niya alis ako. Tapos sabi ng kuya ko, pumasyal yung kuya ko sa bahay. Opo. Sabi ng kuya ko, saan to pupunta? Cebu ang puntang Korea. Talaga? May pamasahe ka ba? Meron naman. Hindi, siya ba? Meron na. Di ba, sagot ko yung kalahati. Wow. Uuwi ako. Ito na. The day before kami aalis, service, Sunday. Monday, alis na kami. May humahabol. Pastor, sabi na Lord, bigay ko daw sa ito. Wow. Ano yan? Kasi nabalitaan ko, punta ka rin ng Korea. Talaga? Uy, thank you. Itinanggap ko. $17. 14 days kami sa Korea. Ano to, $1 a day? Kunti alawat na tatlo. Sabi ko talaga, Lord, sabi niya, hindi naman para sa'yo yan eh. Sabi niya, bilgay mo yan sa tight box. Parang, siyempre yun ang impression sa akin. Ang tagal ko sa tight box ata. Para ako nagpe-pray sa tight box. Ang tagal kasi di ko nabitawan eh. Nabitawan ko ngayon. Ayun na. That's true enough. Pagdating namin sa airport, hindi ko alam na merong airport tax, airport penalty. Hindi ko alam yung time na yun, no? Sabi nung namin, Deacon, Brother Pong, may nag-love gift sa'yo. Pinaltan ko na ng $1. Binayaran ko na rin yung terminal fee mo, tsaka airport tax. Kinuha ko, binawas ko na sa love gift. Please. Sorry, nagkamali ko. $14 lang yung love gift, una. Tapos eto na, $17. Sabi niya yung natitira. Nagtumubo ko ng 3. Sabi ko 3. Tapos gano'n pa rin, relax lang ako. Di, punta na, di nakabiyahe na, nasa aeroplano. Saya-saya ko naman. Siyempre, first time ko makapag-aeroplano di ba? Tapos, pagdating namin ng Korea, nagpapapalit na sila ng $. Tigwa 100, ganyan. Sabi ko, wow, titindi. Ikaw, di ka pa magpapapalit? Sa hotel na. Kasi, 17 na. Barya-barya pa. Nakakaya. Di ba? Pagdating namin sa hotel, may babae lumapit. Ganun ho. Sabi niya, para po sa inyo pinabibigay ng Diyos. Sabi niya, sino yun? Hindi ko siya kilala. Tapos yung pala, yung nakatabi niya, nag-a-attend sa Bible study ko. Tapos nagkakwentuhan sila, tapos kinakausap daw siya kasi ng Diyos, sino ba yung batang niya? Yung batang niya, kasi ako pinakabata sa amin. Yung batang niya na, sabi niya, yan yung nagba-Bible study sa amin. Pastor yan nagpapastor, ganyan. Yun, kaya pala, nabe-burden siya, binigay niya $50. Wow. So, pinagpalit ko na. Pilat ko ng won. Ang lalaki pala ng won, no? Pagdating ko doon sa conference, para na-impress na puso ko, ibigay mo yung 10,000 won. Lord, wala na nga ito. Kukunti na ito. Tapos, kukunin mo pa yung 10,000 won. Wala naman ganyan. Ibigay mo. Di binigay ko to honor God eh. Pagsakay ko sa bus, again, may babae na naman lumapit. Hindi ko na naman kilala. 20,000 won na binigay. Sabi ko, wow. Sabi ko, Lord, hihingi ka ba ulit? Kasi dumodoble. Hihingi ka dumodoble, di ba? Parang may interest, parang ganun. So, to make the long story short, alam mo bang umuwi ako? Ito nung last day namin, may bayad na pala yung hostel. Hindi pala libre yun. Kala ko libre. Sabi niya, naniningil na. Tapos, nung naniningil, lahat na hindi pa bayad, tinatawag. Ako pa pinatawag. Kinabahan ako. Ako magbabasa ng pangalan. Pero sabi ko, Pastor, ba't wala po yung pangalan ko? Tapag pa nagtanong pa, no? Sabi niya, tingnan ko, may nagbayad para sa'yo. Wow. Iniwan lang Pumunta na sa Hong Kong. Ito nga, nag-iwan pa ng envelope. $200 iniwan. Ay, grabe. Kaya, uwi ako, $200 richer. Ba't di mo ako sinama nun? Di ba tayo magkakilala Ayun. Di ba tayo magkakilala? Pero dun ko nakita, you trust God, you believe in God, wala namang
percentage sa issue doon. Isa, bigay mo lahat. Wala namang, talagang sunod ka na lang eh. Please God, pero mga kuya, so 10%, paano kung 9% baka pwede lang? Okay Sa naman. akin if you want to start, at least kung ano yung kaya mo na cheerfully may bibigay mo sa Okay lang Diyos. po yung kay Lord You yun. can give 1%. Sabi sa Then, Bible. as you grow in your giving, then increasean mo. Kasi yung 10% for some reason, no? Bakit binigay kaya ng Diyos yun? Hindi ko alam eh. Parang, bakit nagbigay siya ng specific na gano'n na, Sa no? Old Testament, before the Parang Ten pwedeng Commandments. cultural yun, di ba? Yeah, O pwedeng customary. Si Jacob. Oh, yes. Offer siya ng 10%. 10% din, no? Oo. Parang it's something common siguro sa kanila. Pero one thing para sa akin the mere fact na nagbigay siya ng ganong percentage, at least meron ka ng target. Di ba kasi proportionate, di ba? According to the proportion of your if your income, parang ganun. Eh di proportion pa rin, 10% still a proportion. Pero kung 1% lang kaya mong maging masaya ka, bigyan mo 1%. Okay lang po. Then as you grow, 2%, 3%, and you ask God, Lord, ako ang pangarap ko sa Lord, mabigay ko 100%. Yun ang pangarap ko na I would have enough money na I can continue ministering na hindi ko na kailangan ng any support. Tapos I can give 100% sa Diyos. Yun ang pangarap Yung mga ko. iba, tumitingin sila sa perang binibigay kasi nila. 10%, kung malit lang sweldo nila, kaya-kaya. 10%. Oo nga, oo. Pag lumaki ng sweldo nila, tapos ang 10%, siguro mga libo na yun, hirap na hirap na. sila Naalala yung magbigay. kwento na gano'n, di ba? Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo ako kasi dati po, 10,000 kinikita ko, 1,000 nabibigay ko, kaya ko eh. Ngayon po, Pastor, 1 million na kinikita ko. 100,000, bigat na eh, di ba? O sige, pag-pray kita, sabi ni Pastor, Lord, pwede niyo po bang ibalik yung kanyang kita sa 10,000 para hindi na siya mahirapang magbigay? Ay, grabe. Wag po! Wag po! O, tignan mo. Ang weird, no? Pero, Attorney Han, I don't know kung meron ka ring concern sa tithing, no? Pero, naisip ko kasi, kuya, pwede po bang maisip na kung hindi ako magta-tithe, hindi ako makakapunta sa heaven? May ganun po ba? Ikaw naisip mo ba yun? Sa Parang akin po kasi parang ang citing po is accountability mo sa Lord eh. accountability. Parang as lawyers, parang similar with business eh. Yung kami is our, kumbaga capital namin, yung skills namin, yung sarili namin. And then kapag ako nagbibigay ako sa Lord, naiisip ko na etong business na to, kailangan kong mag-report sa Lord. Ayun. Na parang accountability ko siya na it is not just for me, itong business kong to. But also, yung etong kinikita ko sa Lord, para din to sa Kanya. Na the reason kung bakit ako binibiyayaan ng Lord, kasi binigyan niya ako ng ganito klaseng mga talento. So parang accountability ko to sa Lord na, Lord, pinarami ko to Parang naparami ko tong skills na to sa pamamagitan ng pagpe-pray, paghingi sa inyo ng wisdom. At the same time, babalik ko din siya kasi naparami ko siya. So parang yung parable of talent po, no? Mga kuya, kung sakaling hindi siya mag-tithe, makaka-apekto ba sa salvation Hindi, niya? ang salvation natin kay Jesus, hindi naman doon sa tithes clear po eh. yun, So, kahit di ako mag-tithe, pupunta ako sa heaven, pero mag-tithe tayo. Hindi, ang problema doon kasi, hindi mo ma-enjoy yung Fullness. paano yung trust mo kay God. Kasi, ang challenge you cannot serve God and mammon at the same time. Ay, ganun po. Kaya isang test din yan. Pero hindi ko sinasabi na kapag di ka nagtatides, nagsiserve ka kay mammon. Maari hindi ka lang marunong pa. Maari hindi mo pa na-experience. Kasi growth din yan eh. Growth din yan eh. Pero you will grow, you will see, you will learn. And minsan didisiplinahin ka ng Lord, ba't ako lalo nagkakautang-utang? So nagiging concern mo na ngayon. So pag nag-concern ka, katulad yan, nagtanong ka na ngayon. So dito, lalaban mo na yung pananampalataya mo at saka yung reality mong pinagdadaanan. Will you trust God? Kaya nga sabi ng Lord, ang una mong pinagkakautangan siya eh. Kaya kung meron ka babayaran sa mga utang, siya yung una mong pinagkakautang. Kanya yan eh. Kasi hindi niya sinabi give your tithes. Ang sabi niya, bring your tithes. Pagkaiba yung bring, iba yung give. Kasi it's not yours. It is primarily God's. Kanya yan eh. Yes. Babalik mo lang. Kasi parang condition yan, para lang alam mo lang na yung balik mo lang yung capital ko ng 10% lang every month. Bigyan ka naman kita ng ganitong halaga. Bigyan mo na sa akin yung 10%. Late lang nga, di ba? Wala ka namang capital dyan. Sabi nga ni attorney, yung skills niya bigay nyo galing kay Lord, di ba? Galing kay Lord. Dadamot mo pa ba? So mga kuya, ito na pahingan na natin ng words of encouragement. Hala ka, hindi pa tayo natapos sa iba. Ang bilis. Pero mga kuya, syempre, Attorney Hannah, di ba? Okay lang po ba medyo mag-side question? Kasi di ba, attorney sa batas,
may tanong po ako, pag nangutang po ba ako, pwede ako makulong? Kasi ang sinasabi ng mga kuya, pag hindi ka nagtatithe, parang you owe God. Tama po ba? You owe God. Pag tayo ba ay hindi nagbayad ng utang, makukulong ba tayo dito sa Pilipinas? Ayun. Oo nga, Ate Tosca, maraming tanong dyan kung may kukulong ba sa utang. Pero generally, wala po. Kasi by logical thinking, paano ka makakapagbayad ng utang mo kung nakakulong ka? So parang di ka makapagtrabaho, di ka rin makapag-business, and also, magkakaroon ka lang ng liability, criminal liability, or makukulong ka lang kapag may mechanism na ng fraud. Pwede rin pag may estafa yon, yung kapag parang nanloko ka para lang pautangin ka. Nagbanggit ka ng false pretense, parang hindi totoo yung sinabi mo, parang ininduce mo siya na pautangin ka niya. Just because of that false pretense. Halimbawa, sabihin mo, uy, may business ako, pero di ka naman talaga lihitin mong may business. So, parang scammer ka. Scam, Yan. O kaya pwedeng sabihin natin BP22, issuance of bouncing check, kasi pinapahalaga naman ng batas yung essence ng negotiable instrument o yung ating cheque. So parang ang point is hindi tayo makukulong kung hindi tayo fraudulent or wala tayong intent to defraud. Pero mahirap pa yun ha. Mahirap patunayan yun ha. Yung nananadyang nangungutang pero wala talaga siya intensyon magbayad. Makikita yun eh. Makikita? Makikita po yun eh. Kasi pag sa kalaunan, makikita mo yung scam eh. Kasi minsan sa una, di po natin nakikita. Correct. Pero pag nakita natin yung lalim ng okay. pagkatao, ng character ng tao. Kaya mahalaga din po talaga tingnan natin yung character ng tao. Track record, no? Tsaka ingatan pa po natin, karamihan po sa mga publiko ngayon nakaka-receive ng email. Uso po yun eh. Na may logo po ng Supreme Court, may logo tandaan po natin, maaring ang korte ay nagbibigay po ng email, pero ang most na priority na pinapadala is through correspondence or sulat. Ayan. Tsaka kailangan may sumon. So parang, para lang hindi matakot yung publiko na may nanghaharas po So sa hindi kanila. email. Hindi Hindi email. email. Hindi in digital form. Ayan. Kaya mga kapatid, very good. Thank you, Attorney Hana, Ate Hana. Kasi yun eh. Oo. Alam mo, kulang tayo dito sa pinag-usapan natin. Kasi nung minention niya na yan, kasi ang mga issues ng pera, not only tithing, nandyan din yung issue ng yung mga tipong naging guarantor, naloko sa ganyan, scammer. Oo. Pwede ba nating sundan yan sa susunod na natin? Scam, mga ganun, scam, pwede. Siyama na Ayan, natin. Kasi overtime. gusto kong tulungan natin yung mga tao kasama natin. Kasi kawawa po, ang dami natin mga kababayan na nababaon sa utang, hindi la utang ng iba. Ay, oo nga ho. Ay, maganda kuya. So Sige. mga kuya, eto na. Ay, So, at least naabangan na nila. Okay? Sige. So, words of encouragement mga kuya. So, thank you, Attorney Hana. May part 2, no? So, ito ang tanong ko mga kuya for words of encouragement. Pag hindi ba nag-type kay God, may kulong ba? Ayan. Ay, grabe naman. How can we encourage our kapatid na, kumbaga, tithing is good, di ba mga kuya? So, Oo, thank you mga kuya. Ang principle ng tithing actually is trusting God. Tulad na sabi ni Kuya Bong. So, although it is not commanded, at saka we will not suffer any na walang consequence. May consequence din yun, but hindi tayo paparusahan dahil hindi natin nagtatayt, hindi tayo pupunta sa impyerno dahil pero dahil hindi nagtatayt, hindi yun. But it means that may question yung ating pagtitiwala sa Diyos pag hindi tayo nagbibigay sa Kanya. Kaya i-check natin ang ating hearts before anything else. So yun. Yan. Nako, napakaganda po ng ating po mga narinig mula po kay Kuya Erwin, siyempre sa mga sinabi ni Attorney at kay ni Tosca. Alam po ninyo, gusto ko lang po sabihin sa inyo, ang ating provision, ang ating, kumbaga, sustenance sa buhay, ay hindi nanggagaling sa sarili nating effort, kundi galing sa Diyos. Hindi sinasabi ng Diyos magpakatabad tayo. Ang sinasabi lang ng Panginoon ay magtiwala tayo sa Kanya. We need to follow His instruction. We need to follow His ways. At makikita nyo how the Lord shows His faithfulness sa atin as we follow Him. Kaya naman, sa atin po, yung ang pagtitithes, hindi yan, siyempre, yan ang daan ng kaligtasan. Si Kristo lamang ang ating paraan sa kaligtasan. Kaya sabi ni Jesus Christ mismo, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Hindi mo kailangan bayaran si God. Kasi ang utang natin ay hindi natin kayang bayaran kailanman. We are so bad to save our own selves.
But God is so good that He saved us through His Son, Jesus Christ, who sacrificed Himself on the cross on our behalf. Kaya po, sa tithing na bahagi, kung hindi pinagkait ng Diyos ang kanyang pinaka-importanting kumbaga person sa kanyang pagka-Diyos, si Jesus Christ, hindi niya ano pa ipagkakait niya sa atin? Ang tanong lang ay, ano naman ang pinagkakait natin sa Diyos? Maliit na bagay na hindi ba't ang buhay natin kanya na? Kaya sana anumang hilingin niya, huwag na nating ipagkait pa. Dahil doon yung makikita ang katotohanan ng salita ng Diyos kung tayo magtitiwala sa Kanya. Magpapalain tayo lahat ng Panginoon. God bless you po. Yay! So mga kuya, salamat po sa inyong words of encouragement. So ato na Ate Hana, talagang hinga natin silang tagline. Alam niyo po, ang dami nating mga alalahanin sa buhay. Kaya pati daling itong tithing na issue ay naging totoo rin sa lahat. Kaya naman po, ito lang masasabi sa inyo. Ano man ang pagdaanan natin, umulan man, Umaraw. Bumagyo! kung kailangan niyo po ng payong, andito po ang Payong Kapatid. Mga kapatid, alam niyo po, masaya po kami nakakasama namin kayo every Tuesday and every Saturday. Pero syempre mga kapatid, ang tanong ko po naka-follow na po ba kayo sa ating mga social media pages? So okay lang po bang sabihin ko po sa inyo ang ating mga social media pages? Syempre, unang-una sa lahat, meron po tayong Payong Kapatid official Facebook page. Meron din po tayo sa YouTube, Payong Kapatid PH, at syempre po, sa mahilig mag-Spotify audio, di ba? Meron po tayo sa Spotify podcast. At syempre, meron po tayong NGL. Ito po ay pwede kayo magtanong anonymously. So ito po ay meron tayong NGL link at meron po tayong NGL QR code. Ayan po, just scan the code lang po mga kapatid. At syempre po, may bagong-bago po tayo Instagram account. Yan po yung mga request ng ating mga kuya. So, paano po tayo mag-IG? Punta po kayo sa Instagram account at mag-download na po kayo ng Instagram and follow us at payongkapatid.ph. Kung mahilig po kayo sa mga inspirational content, yung mga nakakagaan ng loob, ito po ay para sa inyo. So mga kapatid, masaya-masaya kami at lagi tayo nagsasama-sama at syempre, blessed na blessed tayo sa payo ng ating mga kuya at lalo pa tayo lumago sa ating relationship with Jesus Christ. So mga kapatid, see you soon!